Hi, I am Mark Ulsorion Danga. I am 19 years old and currently taking the Bachelor of Science in Information Technology in Alisbuyo Siniloan Campus. I am Danrix B. Ilip, 19 years old, from Colegio Islands. And ang palagi kong ginagawa is matulog kada uwi ng bahay at maglaro ng online games. My name is Jean Claire Levantino from Piit Pangil, Laguna, 19 years old. Sabi ko, masiyahin akong tao and mahilig ako mag-approach ng iba and makulit. My name is Tito Leosor Yarnia, 19 years old, taking the Bachelor Science in Information Technology. I'm a dancer, badminton player, and I like K-pop and watching K-dramas. My name is Nico Sari Amagas. I am 18 years old from Kasinsing Pakay, Laguna. And mahilig ako mag-build ng motor. Stress is a natural reaction of our body when we feel pressure, when we feel tense. So, na-stress yung sarili natin and also yung katawan natin. Para sa akin, ang stress ay pwedeng makasira sa buhay ng isang tao. Katulad na lang ng suicide or pwede siyang manakit ng tao. Ganun. Stress is pag nararamdaman mo na yung intense pressure from life demands. For me, stress is a feeling of emotion na nararamdaman nating mga tao when we feel threatened. For me, stress could have a negative impact sa buhay natin. It can cause anxiety, depression, or some serious mental problem. Maraming factor. Unang-una kasi family problems. Kasi lumaki ako sa isang broken family at na-witness ko kung paano naghiwalay yung nanay at tatay ko, paano humanap ng ibang karelasyon ng tatay ko, as well as nanay ko. So, at the young age, naramdaman ko na yung stress. Also, hindi naman kami ganun ka-stable yung buhay. So, araw-araw talaga stress kasi kahit elementary lang ako noon, yung or bata lang ako noon, na ang dapat iniisip ko lang doon ay pag-aaral o yung paglalaro. Nai-stress na rin ako kung paano ako makakatulong sa bahay, like paano ako um, makakatulong sa mga gastusin, lalo na kung naiisip natin na pabigat tayo or ganyan. Also yung mga bagay na bukod sa school, syempre yung mga academic activities, academic works, mga workloads talaga. Also yung mga tao na nasa paligid natin, hindi na nag-focus ng stress sa akin. Lalo na kung yung tao na yun is toxic, very negative yung thoughts niya, nakakapag-stress din sa akin. Sa tingin ko, ang pinakang ano dyan is yung sa school works. Kasi hindi pa ako sanay sa college. Kumbaga, sabay-sabay sila. Hindi katulad sa nung senior high school. Pa isa-isa lang. Tapos, may mga kaibigan ka pang tutulong sa'yo. Pag may inaasahang problema, then pag school works, then pag nasasato kita ka sa kwarto, yung may gusto ka ma-achieve pero hindi mo magawa kasi bagay. Nakakaramdam ako ng stress. Siyempre, as a teenager na as a student, siyempre, madalas sa atin talaga mga estudyante is nararamdaman natin siya sa academic. School. Sa distansya ng bahay namin papunta sa school. Minsan nalilate ako. Minsan naiwan ako ng biyahe. Sa mga ganong bagay, doon ako nakakaranas ng stress. So kapag talaga nagmumukmuk ako, kapag ayaw kong gawin yung isang bagay or kapag sinasantabi ko muna, halimbawa, need kong gawin tong isang assignment na to, kapag stress ako kasi sinasantabi ko yun. Tapos, madalas din yung pagkakaroon ko ng breakdown, so lalo na kapag gabi, umiiyak talaga ako ng walang rason. And then habang umiiyak ako, doon nagpa-flashback yung stress,
yung pressure ng family din syempre kasi as someone na nakatungtong lang sa college sa aming family, iba yung pressure sa akin na kailangan kong makapagtapos kasi kailangan kong tulungan yung mga kapatid ko as well as yung parents ko. Pag, halimbawa na lang, nakita ko yung kalat, tapos may gagawin pa akong school works. Hindi ko alam po rin yung unahin ko kasi na-stress talaga ako, nagsasabay-sabay na eh. Kailangan ko pang maglaba, lilinis pa ako ng mga sasain pa ako, mga ganun. Pag napapadalas na yung pagkulong ko sa kwarto and pag bigla-bigla na lang naiiyak and pag natutulala na lang bigla. Nalalaman ko na stress ako if biglang nagbabago yung mood ko, tas ayoko nang makihalubilo sa ibang tao. Nalalaman kong stress na ako pag mabilis na ako magalit, mainis, matem. Ang coping mechanisms ko lang is i-chat sila or kausapin sila kaya masasabi ko talaga na masaya ako kapag nasa labas ako kaysa sa bahay kasi ayoko na nakukulong ako sa negative atmosphere, sa negative vibe sa bahay namin. Kaya mas gusto ko nasa labas ako, nakakalubilo ako ng mga tao kasi yun yung coping mechanisms ko para mabawasan yung stress ko. Also, mahilig din kasi ako sa music kaya ang ginagawa ko kapag nai-stress ako, especially kapag nagdadrive ako, umalis ako ng bahay or pauwi ako ng bahay, ang ginagawa ko talaga nakikinig ako ng music. Usually, ang ginagawa ko sa ganyan is naglalaro lang ako ng online games, nagmumukpok sa tabi, or minsan lumalabas ako sa gabi para bumili ng makakain at mapag-isa. Pag nai-stress ako, nagbabasa ako ng libro and nakikinig ng music, pumupunta sa church, nakikipag-communicate sa ibang tao. Siyempre, una kong ginagawa is self-meditation, and dun na after nun is as a dancer na, like parang ang gagawin ko na is yung stress na nararamdaman ko is ilalabas ko sa pagsayaw ko, or naman yung ginagawa ko is sa paglalaro ko. Tulad ng sabi ko kanina, mahilig ako magmotor. I'll just ride my motorcycle and throttle it out. Minabasa ko sa Bible yung Kawikaan 17:27, ang may kaunawaan ay nananatiling kalmado. Although mahirap sa part natin na kapag stress tayo is manatiling kalmado, pero it is really important for us na alamin natin or hanapin natin yung mga bagay na pwede tayong maging relax kahit stress tayo. Kasi kung stress yung isip natin, lalong matetense or lalong mape-pressure tayo, hindi tayo makakapag-isip ng mas maayos. So, lang ang payo sa atin itong teksto na to, na unawain natin or maging kalmado tayo para mas maunawaan natin kung ano ba yung source ng stress natin, and then kapag nalaman natin yung stress natin, tsaka tayo gumawa ng steps. Like, halimbawa na-stress tayo sa workloads natin, halimbawa sa school, madami tayong dapat sagutan. Kung yun yung nahanap nating roots ng stress natin, doon tayo gagawa ng steps kung paano siya mababawasan. Ito yung pwede natin gawin, umpisahan step by step or one by one yung assignment natin and activities natin so that mababawasan yung gawain natin, mababawasan din yung stress natin. At syempre, kung hindi naman siya about sa school or hindi siya about sa work, kung na-stress tayo sa family natin, kailangan natin lawakan natin yung pangunawa natin. Hanapin natin yung mga bagay na makakapagpasaya sa atin. Magbasa tayo ng Bible kasi ang Bible hindi lang naman siya salita ng Diyos na basta lang naandyan. Nagbibigay siya ng pagdidisiplina, ng advices for us para mabuhay or mamuhay ng matiwasay or ng kalmado. Ang advice ko bilang estudyante or at bilang kaibigan nyo, classmate, ganun, is maging kalma lang tayo. Tapos, unahin natin kung ano yung mas magiging masaya tayo or komportable natin gawin. Kumbaga yung madaling bagay muna, yung tulad ng mga activities, unahin muna natin yun bago tayo gumawa ng mga
gagawin na dapat ikaka-stress natin. Huwag ganon. Dapat kalma lang muna. When you're stressed, feel free to express yourself. It's okay to cry. Ilabas mo yung nararamdaman mo para mabawasan yung bigat and hindi masamang maging masaya sa way na gusto mo. Lumapit ka sa tingin mo pinagkakatiwalaan mo, and ilabas mo lang kung ano lang yung nararamdaman mo, and take care of yourself. Lagi nating alagaan yung sarili natin, and be organized sa mga gagawin natin. Stress is temporary, and learn it how to manage it, and na lang, syempre, lalo na sa ating mga estudyante, ang dami nating ginagawa, and it can cause talaga sa stress. It can lead na lang din sa depression natin, and you are strong than you think. Pag naramdaman yung stress nyo kayo, huwag kayong mayang magsabi sa mga kaibigan nyo, sa girlfriend nyo. Ganun ba? Tapos, gawin nyo kung saan kayo masaya, yung mga hilig nyo. Tulad ko, pag stress ako, nagmamotor ako. Doon, nare-release ko yung stress. Step back. Take a breath. Find peace. Don't force yourself. And take it one step at a time. Taking small breaks can help clear your mind and reduce the pressure.